Ito ang kasaysayan ng pinakatapat na sidekick ni Rodrigo Duterte. Totoo bang pinatay ng mga rebelde ang kanyang lolo? Bakit kaya nila ito ginawa? Sino ang naunang sidekick ni Rodrigo Duterte na pinalitan niya? At paano sila nagkakilala ni Duterte? Kilalanin natin si Bongo alias National Photo Bomber. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Para sa mas maraming videos, maaari nyo ding bisitahin ang aming official Facebook page na Philippine Shocking Story. Pinanganak si Bongo sa Davao City noong ika-14 ng Hulyo 1974 sa isang Chinese-Filipino na family. Ang kanyang ama ay si Desiderio Go, isang negosyante na nakabase sa Davao, habang ang kanyang ina naman na si Marichu Tesoro ay isang Batangueña. Nakaaangat sa buhay ang kanilang pamilya. Ang kanyang lolo na si August Tesoro ang nagpasimula ng isa sa pinakamalaking printing company sa Davao. Mayroon ding sariling negosyo ang kanilang pamilya. Malalim ang pagkakaibigan ng pamilya Duterte at Tesoro. Ang kanyang lolo August ay naging ninong pa sa kasal ni Duterte sa kanyang unang asawa na si Elizabeth Zimmerman noong ikasal sila ng taong 1973. Kaya bata pa lamang si Bong ay kilala na siya ni Duterte. Madalas niya ding marinig na malapit ang dalawa sa isa't isa. Sa kabila ng malayong agwat sa kanilang edad, parang magbarkada daw ang kanyang lolo August at si Duterte na magkasamang nagdadrive ang dalawa papunta sa iba't ibang lugar. Sa kasamaang palad ay hindi na nakasama ni Bong sa kanyang pagbibinata ang kanyang lolo. Napapag-initan ito ng mga rebelde at pilit kinikikilan. Hanggang sa isang araw ay isinakatuparan na nga ang mga banta sa kanya at pinakasan na ang kanyang buhay. Bilang panganay at lalaki ay naging mahigpit ang kanyang ama kay Bong. Sa kultura kasi ng Chinese ay inaasahan na ang panganay na lalaki ay ang hahalili sa pangangasiwa ng negosyo ng pamilya balang araw. Ngunit hindi pa ito alam ng batang si Bong. Nagkaroon siya ng hinanakit sa ama na kanyang kinimkim na mahabang panahon. Naging malayo ang loob niya dito. At minsan ay naisipan niyang kapag siya ay nagkaroon ng sarili niyang mga anak ay hindi siya tutulad dito. Sa panahon ng ikaunang People Power Revolution noong Pebrero 1986, madalas na nataka si Bong sa kanilang bahay upang masaksihan ang nagaganap na pagtitipon ng mga tao. Hindi man daw niya ito naiintindihan, sa mura niyang isipan ay nararamdaman niya ang emosyon ng mga tao na nagpoprotesta para sa inaasam na kalayaan mula sa diktadura. Nag-aral si Bongo ng high school sa Lasal Green Hills at kumuha ng kursong management sa De La Salle University mula na din sa kagustuhan ng kanyang ama. Sa isang bakasyon mula sa pag-aaral ng kolehiyo sa Manila ay dumalaw siya ng Davao na noong panahong iyon ay malaki na ang pinagbago. Mas didisiplinado na ang mga tao at mas payapa na ang lugar. Kilala na rin dito si Rodrigo Duterte bilang mayor dahil sa tagal ng kanyang paninilbihan bilang mayor ng lugar. Habang kausap ni Bong ang isang kaibigan ay nakita niya si Emilio Cruz. Tila na love at first sight si Bong sa dalaga. Kilala ito ng kanyang kaibigan at sinabing graduating college student si Emmy, kaya maaari niyang kuhain ang numero nito sa telepono at address sa printing press ng kanilang eskwelahan. At iyon na nga ang ginawa ni Bong. Niligawan niya si Emmy sa pamamagitan ng mga sulat at mga tawag sa telepono. Kalaunan ay nakuha din niya ang matamis na oo ng dalaga na siyang nagsilbi bilang kanyang inspirasyon hanggang matapos niya ang kursong management. Kalaunan ay pinakasalan niya si Emmy. Ang pagsasama nila ay biniyayaan ng dalawang anak. Ang panganay ay si Christian Lawrence na nakapasa bilang top 3 sa Certified Public Accountant Licensure Examination noong 2019 at ang bunso naman ay si Krish Go. Matapos ang pag-aaral ay nagsimulang magtrabaho si Bong sa negosyo ng kanilang pamilya, sa dikta na rin ng kanyang ama. Pagtatrabaho kay Duterte, alam ng mga tao na taong 1998 pa nagsimulang magtrabaho si Bong kay Duterte. Ngunit, paano nga ba ito nagsimula at sino ang naunang assistant at pinagkakatiwalaan ni Duterte bago si Bong? Ito ay si Lieutenant Jimmy
Jimboy Halili. Ayon sa kwento ni Duterte, naglalaro daw noon ng basketball si Jimboy at Bato de la Rosa. Nang ipasa ni Bato ang bola kay Jimboy, ay bigla na lamang daw itong bumagsak at inatake sa puso. Isang bagay na nakakagulat dahil maganda ang pangangatawan ni Jimboy. Aniya, he was physically fit. Baka talagang genetics. Noong ipinasa ni Bato, sakala ka siguro ng pitik ng kamay, yung flip, sinalo ni Jimboy. Noong sinalo niya, sabi nila, according to accounts, natumba tapos diretso patay. 1998, sa lamay ni Jimboy ay nagkita sina Duterte at Bong. Binalikan nila ang mga nakaraan. Nasabi ni Bong na madalas ikwento ng kanyang lolo August si Duterte sa kanya at tinatawag pa ito sa kanyang yaw na Rudy at gayon din kay Duterte. Madalas daw ipinagmamalaki ng kanyang ninong August na mabait ang kanyang apong si Bong. Sa kanilang pagkukwentuhan ay napag-usapan nila si Jimboy. Isang napakalaking kawalan kay Duterte ang pagpanaw ni Jimboy. Napakalaki ng tiwala niya dito hanggang sa nabanggit niya ang ilang mga bagay na si Jimboy lamang ang nag-aasikaso. Gaya ng isang bahay, kotse at mga personal niyang kagamitan na naiwan sa Manila. Dito nagboluntaryo si Bong na i-check ang mga ito para sa kanya. Sa taong iyon ay patapos na din si Duterte sa kanyang termino bilang mayor at dahil limitado na ang kanyang pagtakbo sa parehong posisyon ay tumakbo siya bilang congressman. Nang manalo si Duterte, si Bong ang nagsilbing tagamaneho niya sa Manila at siya din ang nag-set up ng congressional office ni Duterte. Sa umpisa ay ilang utos at mga gawain lamang ang ipinagagawa kay Bong hanggang sa dumami na ang kanyang responsibilidad at naging full-time assistant na ni Duterte. Habang nagkakasama sa trabaho ay mas nakikilala ni Bong si Duterte. Personal niyang nasaksihan kung papaano mamuno ito sa likod ng matapang niyang panglabas ay ang magpagmahal na ama sa lahat maging sa kanyang mga tauhan. Sa kanyang talambuhay sa palabas na MMK, isang pangyayari nang sila ay kumain sa isang restaurant ang nagpamulat sa mata ni Bong kung gaano talaga kabait ang kanyang boss. Kwento ni Bong na noong nagsimula siyang magtrabaho kay Duterte ay umorder ito ng steak para sa kanilang dalawa. Ikinagulat niya ito at sinabi daw sa kanya ni Duterte na, "Bong, kung ano yung kinakain ko, yun rin ang kakainin nyo." Ngunit hindi naging madali ang trabaho ni Bong kay Duterte. Nagdesisyon siyang iwan ang negosyo ng kanilang pamilya upang maging full-time assistant ni Duterte. Isang bagay na hindi nagustuhan, lalo na ng kanyang ama na naging dahilan upang magkaroon sila ng pagtatalo. Ngunit iba ang nais ni Bong at sinunod niya ang ninanais ng kanyang puso. Bukod dito ay naapektuhan na din ang personal na buhay ni Bong. Nahahati ng lubos ang kanyang oras sa pamilya at trabaho. Hindi niya lubusang magampanan ang pagiging anak, ama at asawa dahil maging sa masiselang misyon ay kasakasama siya ni Duterte. Noong 2001 dumanas ng pinakamahirap na pagsubok sa buhay politiko si Duterte. Ngunit nanatili si Bong sa kanyang tabi. Halos wala nang maipasweldo si Duterte sa kanyang mga tauhan at bumabagabag sa kanya ang bigat ng responsibilidad na ito, lalo na at tatakbo siya muli sa pagka-mayor. Inabisuhan na din niya maging si Bong na kung may darating na mas magandang oportunidad ay kunin nila ito at maiintindihan niya. Paliwanag ni Bong, dahil hindi incumbent mayor noon si Duterte at babalik lamang mula sa pagka-congressman, ay nasa kasalukuyang mayor ang suporta ng lahat, pati na ng mga barangay captains. Ngunit talagang mahal din ng mga tao si Duterte, kaya naman siya pa rin ang ibinoto. Sa isang article ay sinabi ni Bong na 4 lamang silang loyal kay Duterte ang tumulong na kumbinsihin ang mga tao upang muling iboto bilang mayor si Duterte. Aniya, kaunti lang kami kasama ni mayor at that time. Congressman siya umiiwas sa kanya yung mga tao. Kami lang talaga, sariling sikap talaga. Sa mga probinsya ay natalo daw si Duterte, ngunit sa mga city o urban areas ay nanalo ito. Iniisip ni Bong na napansin daw kasi ng mga tagalungsod na tumaas muli ang kriminalidad nang iba ang naging mayor sa kanilang lugar at naniniwala ang mga ito na si Duterte lamang ang makapagbabalik ng kapayapaan sa kanilang lugar. Sa paglipas ng panahon ay mas lumalim pa ang tiwala at pagkakaibigan ng dalawa hanggang sa si Bong na ang umaasikaso ng lahat ng politikal at maging personal na mga bagay para kay Duterte. Dumating din ang panahon na nagkaayos sila ng kanyang ama
na base na din sa mga payo ni Duterte at naging proud na din sa kanya ang kanyang ama nang makita ang mga naging bunga ng pagtulong na nagagawa ni Bong para sa mga mamamayan. Taong 2012, dumating ang pinakamalungkot na pangyayari sa buhay ni Duterte. Ito ay nang pumanaw ang kanyang ina na kilala bilang si Nanay Soleng. Nanatili si Bong sa kanyang tabi. Tumulong siya sa pag-aasikaso ng mga bagay-bagay para sa pamilya Duterte, gaya ng pag-aayos ng mga kinakailangan upang maipakremate si Nanay Soleng. Kwento ni Bong, bagong taon daw nang nagkita sila ni Duterte sa isang mall sa Davao upang magkape. Sobrang lungkot daw ni Duterte nang malaman na hindi na makatayo ang kanyang ina, na noon ay 4 na taon na ding may dinadaing na mga sakit ng pagkatanda. Nagpatawag ng pare si Bong at kitang-kita niya ang lungkot sa mukha ni Duterte nang sabihin niya kay Bong na maghanda na sa anumang mangyayari. Ika-4 ng Pebrero 2012, tuluyan ang pumanaw si Nanay Soleng sa Davao Doctors Hospital, kung saan agad na ding naghanda ang pamilya Duterte para sa isang misa at kanyang cremation. Ayon kay Bong, pinakamalakas na iyak daw ni Duterte ay iyong araw na hawak niya sa sementeryo ang abo ni Nanay Soleng na humiling ng isang pribadong libing. Muling umiyak si Duterte sa puntod ng kanyang mga magulang noong ika-10 ng Mayo 2016 upang humingi ng gabay noong malinaw nang siya na ang susunod na magiging Pangulo ng Pilipinas. Pambansang photobomber. Taong 2016, sa panahon ng national elections ay marami nang humihikayat kay Duterte na tumakbo bilang Pangulo ng bansa. Ngunit patuloy ang kanyang pagtanggi mula pa noong 2014 nang magsagawa ng isang signature campaign ang isang barangay captain sa Davao upang manawagan kay Duterte na tumakbo. Nang magsagawa ng listening tour si Duterte noong 2015 ay kasama pa rin niya si Bongo na sa panahong ito ng election campaign ay binansagang national photobomber dahil parati siyang nakikitang kasama ni Duterte. Parati lamang siyang nasa tabi o nasa likod, parang isang anino na present lamang, hindi nagsasalita, tumatawa o nagre-react. Hindi pa rin pumayag nito si Duterte na dinggin ang sigaw ng mga masa para sa kanyang pagtakbo sa pagkapangulo hanggang dumating ang ika-15 ng Oktubre 2015 kung saan dumating sa Comelec office sa Manila si Bongo na mayroong suot na statement shirt na nakasulat ang "No is No" upang isumite ang Certificate of Candidacy ni Duterte para sa pagka-mayor muli ng Davao. Siya rin ang nagparating ng mensahe ni Duterte para sa mga taga-suporta niyang nagrarally sa labas ng Comelec. Aniya, "Thank you, but I have decided to run for Mayor of Davao City again." Sinuportahan man ni Bongo ang naging desisyon ni Duterte na muling tumakbo bilang mayor ng Davao ay lingid sa kaalaman ng marami na maging siya ay sinubukang kumbinsihin si Duterte na tumakbo sa pagkapangulo sa huling araw ng pagpapasa ng COC. Ngunit maging siya ay tinanggihan nito. Kwento ni Bong, tinawagan daw siya ni Duterte upang maghanda na sa mga gaganapin noong araw na iyon. Tinanong daw niya ito, "Mag-iiba ba isip mo? Pwede tayong umalis na ngayon?" Sinagot lamang daw siya ni Duterte na, "Isa ka pa, nagpapadala ka sa mga tao sa Maynila." At sa kauna-unahang beses ay binabaan ni Duterte ng telepono si Bong. Dito niya nalaman na ayaw talaga ni Duterte tumakbo bilang Pangulo. Hindi mawari ni Bong ang mararamdaman ng araw na iyon. Nasira ang kanyang tiyan at nag-LBM siya. Binalisaw-saw din siya dahil sa tensyon. Alam niya na kapag wala siyang ginawa ay mahuhuli ang lahat kung sakaling magbago pa ang isip ni Duterte. Kaya tumawag siya sa presidente ng PDP laban na si Coco Pimentel. Iminungkahi niyang mag-file ito ng COC dahil maaaring gawin nila ang substitution sa huli. Ngunit, pasakay na noon si Pimentel ng eroplano papuntang Switzerland. Kaya naman, napagdesisyon na ng partido na ang pagpapasahin ng COC sa pagkapangulo sa ilalim ng PDP laban ay ang dating barangay captain na si Martin Dino. Miyembro pa siya ng partido mula pa noong 1982, ngunit wala ng ibang posisyong hinawakan bukod sa pagiging kapitan. Pinunahan ng ilan ang kanyang pagtakbo at binansagan siyang nuisance candidate, habang ang ilan naman ay sinabing placeholder lamang siya para kay Duterte sa ilalim ng patakaran ng Comelec na maaaring palitan ng isang partido ang kanilang kapartido kung sakaling ito ay pumanaw, madiskwalipika o umatras hanggang ika-10
ng Disyembre, 18 ng Oktubre 2015. Ikinuwento ni Bong na nangyari sa araw na ito ang nagpabago sa isip ni Duterte. Namataan siya ng media sa isang mall at tinanong kung may balak siyang tumakbo. 3/10 ang scale na ibinigay ni Duterte. Pinagkaguluhan daw siya sa mall at inabot ng 2 oras na nakatayo para sa mga nagpapakuha ng kanyang litrato. Ang iba naman ay galit na sumisigaw. Ipinararating ang kanilang pagkadismaya at sinasabing hindi na lamang sila boboto dahil hindi naman pala ito tatakbo. Dito daw nakaramdam ng kirot sa kanyang puso si Duterte. Ika-29 ng Oktubre 2015, tuluyan ng umatras si Martin Dino sa pagkapangulo at pumalit si Rodrigo Duterte na pagdating ng ika-23 ng Nobyembre pa bago nagbigay ng na salita sa kanyang pagtakbo. Ika-9 ng Mayo 2016, ginanap ang national elections at nanalo bilang Pangulo si Duterte. Ika-2 ng Hunyo 2016 ang kanyang pagtatalaga kay Bongo bilang Special Assistant to the President at ang magiging trabaho niya ay General Supervision sa Presidential Management Staff. Perfectionist si Bongo sa kanyang pagiging aide para kay Duterte. 24/7 siyang available para sa kanyang trabaho na sakop maging ang personal na pangangailangan ng pamilya Duterte, gaya ng pag-aasikaso ng mga bayarin, pag-i-issue ng tseke, pagpapagas ng sasakyan, maging pag-aasikaso ng grocery o gasol ng kanilang bahay, maging ang napunding ilaw. Kahit 10 oras ng gabi ay available siya para kay Duterte. Naaalala niya ang isang insidente na ipinag-drive niya ito ng 3:00 ng madaling araw upang dalahin sa ospital dahil sa labis na sakit ng tiyan. Wala sa bokabularyo ni Bong ang salitang vacation leave. Nakakapagbakasyon lamang siya abroad kapag nagbakasyon din ang buong pamilya Duterte. Napakaraming text messages ang napasok sa kanyang cellphone. 3 ang kanyang hawak at isa pa lamang sa mga ito ay mayroon ng mahigit 900 messages. Sanay na ang kanyang pamilya dito. Nagmamanage ng kanilang negosyo ang kanyang misis habang nag-aaral naman ang kanyang mga anak na teenager pa lamang noong mga panahong ito. Maswerte na kung makalimang oras ng tulog si Bong sa isang araw. Ngunit kapag kampanya, bumababa pa ito sa 3. Bago siya matulog ay pinag-iisipan niya muna ang lahat upang maging maayos at planchado ang schedule nila kinabukasan. Iilan lamang sa mga malalapit na tao kay Duterte ang makakadiretso sa kanya. Para sa karamihan, bago makarating kay Duterte ay dadaan muna ang lahat kay Bong. Kahit sinong politiko o journalist pa ito, maging si dating Pangulong Noynoy Aquino at ang White House ay dumaan muna ang tawag kay Bong bago nakausap si Duterte. Maging ang mga anak ni Duterte ay kay Bong diretsong natawag. Proud namang tinawag ni Bong ang sarili bilang all-around utility man ni Duterte. Ngunit hindi ito pagpapakita ng kapangyarihan. Sinasala lamang niya ang mga tawag upang hindi na ma-stress ng sobra si Duterte. Aniya, minsan ayaw mo na siya ma-stress sa trabaho niya, di ba? Pagising niya sa umaga, may mga bagay-bagay na may kailangan siya gawin. Let's say 100 na tao naghahanap sa kanya. 70 na yon, alam ko kung ano isasagot. Alam ko yung usual na sagot. Ang ginagawa ko na lang, hindi ko na hihintayin. Sinabi niya rin na kasama ito sa kanyang trabaho na palaging nasa likuran lamang ni Duterte upang i-take note ang mga sinasabi niya, mga katanungan sa kanya at iba pang importanteng impormasyon. Sinisigurado lamang niyang maibibigay niya kung ano ang kinakailangan ng Pangulo. Minsan ay pabilong sinugot ni Duterte ang mga tanong kung ano ang magiging papel na gagampanan ni Bongo sa kanyang administrasyon. Ito daw ang pagiging Commander-in-Chief. Sa isang article ay mayroong tumawag sa kanyang Little President. Nakiusap siyang huwag itong gamitin dahil labis-labis na daw ito. Kapag naman nagkakaroon ng bakanteng oras sa trabaho si Bong, ay libangan niya ang maglaro ng basketball. Kilala siya sa Davao bilang mean 3-point machine. Kaya niyang makashoot ng 10 3-point shots sa isang laro. Selfie King. Pagdating ng 2017, ang kanyang titulong National Photo Bomber ay nag-level up bilang King of Selfies o Selfie King. Dahil sa koleksyon ng kanyang mga selfie, hindi lamang kasama si Pangulong Duterte,
kundi maging ang iba pang world leaders sa naganap na Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit na ginanap sa Manila. Ilan sa mga ito ay sila US President Donald Trump, Japanese Prime Minister Shinzo Abe, Russian Prime Minister Dmitry Medvedev at iba pa. Dito nagsimula ang trademark na post ni Bong na may banayad lamang ng ngiti. Sa kanyang selfie kay Canadian Prime Minister Justin Trudeau at Australian Prime Minister Malcolm Turnbull ay sila ang may hawak ng cellphone. Sila daw ang nagaya mag-selfie, gaya ni Prime Minister Turnbull na naalala siya mula sa Vietnam kung saan kumuha din sila ng selfie. Ayon kay Bongo, ay pinahahalagahan niya ang koleksyon ng mga selfie na ito. Bilang isang ordinaryong empleyado ng gobyerno, ay ito siya at nagagawa niyang makipag-selfie sa mga makakapangyarihang tao. Aniya, I am just an extra and I was taking selfies with them. Hindi maikakailang sikat na din talaga si Bong. Kumalat ang isang custom frame sa Facebook kung saan maaaring ilagay mo ang iyong larawan kasama ang selfie king at maraming tumangkilik dito bilang mga profile picture nila. Nang malaman ito ni Bong ay napasabi na lang siya ng, hala, I'm humbled. I'm just an extra. I don't deserve this kind of attention. Pagpasok sa politika. 15 ng Oktubre 2018, kasama pa sina Pangulong Duterte at iba pang miyembro ng gabinete ay nagpasa ng kanyang COC si Bong para sa pagkasenador. Napagdesisyonan niyang tumakbo sa serbisyo publiko gaya ng kanyang guro na si Duterte upang pagsilbihan ang mamamayang Pilipino. Pinasalamatan naman niya si Duterte sa mga naituro nito sa kanya. Aniya, dahil po kay Pangulong Duterte, naging malalim at malawak ang aking pag-unawa sa mga isyung hinaharap ng bansa. Natutunan ko rin sa ating Pangulo kung ano ang tunay na malasakit at tapat na serbisyo. Utang ko sa kanya kung anumang karunungan ang meron ako ngayon. Kasama sa plataforma ni Bongo ang pag-repeal ng Juvenile Justice Law na nagtatakda ng pinakamababang edad ng criminal liability sa 15 taong gulang. Ibig sabihin, ang mga may edad na 14 na taong gulang pababa ay hindi maaaring ipadala sa detention at kaharapin ang mga kaso. Ipinangako niya din ang pagpapatayo ng mga social service facility na tinatawag na Malasakit Centers sa buong Pilipinas. Ang Malasakit Center ay binuo matapos magbigay ng direktiba si Pangulong Duterte na gawing prioridad ang kalusugan ng bawat Pilipino. Ito ay pinasimulanan ng opisina ni Bong, ang OSAP o ang Office of the Special Assistant to the President. Isa itong one-stop shop center na magbibigay ng financial at medical assistance para sa mga kababayan nating nangangailangan. Pinagsasama-sama nito ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno gaya ng DSWD, DOH, PhilHealth, PCSO at iba pa upang matugunan ang mga pasyente na maibaba ang kanilang mga gastusin sa pinakamababang posibleng halaga. Marami ang nagduda sa kapasidad ni Bong na mangampanya sa buong bansa. Ngunit, sinabi ni Pangulong Duterte na ang mga tesoro, ang pamilya ni Go sa mother side ay may-ari ng isa sa pinakamalaking printing firms sa Mindanao. Dito ay nasangkot din si Go sa issue ng pangingialam niya, di umano, sa 16 billion frigate deal ng Philippine Navy matapos niyang mag-endorso ng ibang supplier sa labas ng bidding process na inilabas sa publiko. Itinanggi ito ni Bong at sinabing kapag napatunayan nila ay magre-resign siya. Ipinagtanggol naman siya ni Duterte at sinabing si Bong ay apo ng pinakamalaking printing press sa labas ng Manila. Hindi na niya kailangang magnakaw pa ng frigate at may sarili itong yate. Ang Frigate Acquisition Project ay isa sa mga pangunahing bahagi ng modernization program para sa Armed Forces of the Philippines o AFP na naglalayong mabigyan ng kakayahan ang ating bansa upang harapin ang mga banta sa seguridad ng hangin, lupa at dagat. Mayo 2019 elections, nanalo bilang senador si Bongo na umani ng 21 million na boto kung saan siya ay nasa third place na mayroong pinakamaraming boto. Isang malaking pagkapanalo para sa first-time candidate. Matapos maihalal na senador ay agad inakdaan ni Bong ang Malasakit Center Act na agad namang nilagdaan ni Pangulong Duterte upang maisabatas. Naglalayon itong magtatag ng mga malasakit centers sa lahat ng ospital na pinamamahalaan ng Department of Health sa buong bansa.
Ngayong 2024 ay mayroon ng 163 malasakit centers sa buong Pilipinas, 91 sa Luzon, 30 sa Visayas at 42 sa Mindanao. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Bongo? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.